Ang ating pangunahing karakter ay si Ryuta Sakamoto, isang mahusay na manlalaro sa isang team-based fighting game. Kasama ang kanyang koponan, unti-unti nilang naabot ang top 10 sa world rankings. Kumpiyansa siyang isa na siya sa pinakamahusay na manlalaro sa kanyang bansa, at nais niyang umangat pa sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga dayuhang manlalaro. Ang larong ito ay global sensation, kung saan sa halip na baril, gumagamit ang mga manlalaro ng iba't ibang uri ng bombs, na nagpapataas sa tactical aspect ng laro. Kahit na wala siyang trabaho sa loob ng 22 years, sa game world na ito, siya ang pinakamagaling na manlalaro. Sa katunayan, mayroon pa siyang in-game girlfriend. Pakiramdam niya, kaya niyang mabuhay magpakailanman sa mundong ito nang hindi kinakailangang bumalik sa realidad. Ngunit biglang, pagmulat ng kanyang mga mata, napagtanto niyang nasa isang gubat siya, may suot na parachute sa kanyang likuran. Ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan, agad siyang kumawala mula sa parachute, ngunit hindi niya maalala kung paano siya napunta roon. May dugo sa kanyang ulo, at nang kunin niya ang kanyang cellphone, wala itong signal. Bukod pa rito, may kakaibang stone sa kanyang kamay na hindi naman nagdudulot ng sakit. Naisip niyang baka dinukot siya ng aliens, ngunit nakita niya ang kanyang bag sa malapit. Sa loob nito, may ilang piraso ng damit, isang maliit pang bag, at ilang pansamantalang pagkain at inumin. Dahil sa sitwasyon, nagpasya siyang maghanap ng sagot sa kung nasaan siya, kaya nagsimula siyang lumabas mula sa kagubatan. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng ilang nakakatakot na insekto na nagpagulat sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkalabas niya sa gubat, isang malawak na karagatan lamang ang kanyang nakita. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari bago siya napunta rito. Noong araw na iyon, ni-register siya ng kanyang ina para sa isang trabaho sa convenience store nang hindi man lang siya tinanong. Dahil dito, nagalit siya at sinigawan ito. Matapos iyon, lumabas siya upang bumili ng groceries at napansin niyang may ilang lalaki na nakasuot ng itim na suot na tila hinahanap siya. Pagkatapos, kinain niya ang nag-iisang bento na dala niya at ngayon ay nag-aalala kung ano ang kakainin niya bukas. Nang makita niya ang maliit na bag na tiyak na hindi kanya, nagpasya siyang buksan ito. Kinuha niya ang isa sa mga laman nito upang suriin, ngunit aksidente niyang napindot ang isang bagay, dahilan upang magsimula itong mag-countdown. Dahil sa kaba, itinapon niya ito palayo at, ilang segundo matapos ang countdown, isang malakas na pagsabog ang naganap. Hindi niya alam kung bakit may mga bombs sa kanyang bag. Nagpasya siyang huwag na lang pansinin ang kakaibang pangyayari at tumakbo palayo. Ngunit sa di kalayuan, may nakita siyang isang tao at sinubukan niya itong eye signal para humingi ng tulong. Sa kanyang gulat, biglang kumuha ng bomba ang taong iyon at itinapon ito sa kanya. Napagtanto niyang nasa panganib siya nang sumabog ang bomba. Mabilis niyang napansin kung gaano ito kahawig sa game na kanyang nilalaro. Dahil dito, agad niyang kinuha ang bag ng mga bomba at tumakbo palayo. Ngunit hindi siya tinantanan ng taong humahabol sa kanya, walang tigil itong sumusunod sa kanya, tila nais siyang patayin. Inakala niyang naligaw na niya ang humahabol sa kanya, kaya naghanap siya ng ligtas na pagtataguan. Pero bago pa siya makahanap ng matibay na silungan, biglang dumating ang panibagong pag-atake, mas marami pang bomba ang itinapon sa kanya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban, agad niyang hinagis ang isang bomba, ngunit hindi ito sumabog. Dito niya naalala ang activation process ng mga bomba. Nang makita niyang papalapit ang humahabol sa kanya, mabilis niyang inactivate ang isa at itinapon. Ngunit hindi ito sumabog kaagad, mas mabagal ito kaysa sa inaasahan niya. Dahil wala siyang instructions, hindi niya alam kung paano ito gamitin ng maayos. Napansin ito ng humahabol sa kanya at lalo pa siyang sinugod. Ngunit bago pa siya makita nito, nasa likuran na pala siya ng lalaki, may hawak ng bomba na nakatutok dito. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa lugar na ito at kung ano ang ibig sabihin ng mga bombang hawak nila. Dito napagtanto ng lalaki na tila nawalan ng alaala si Ryuta. Sa isip ng lalaki, hindi siya kailangang matakot sa isang taong hindi marunong gumamit ng bomba. Kaya naman, sinubukan nitong atakehin ulit si Ryuta, pero nagmintis ito, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong tumakas muli. Habang tumatakbo, napagtanto ni Ryuta na wala siyang ibang magagawa kundi sumuko. Ngunit kahit sinubukan niyang sumuko, inatake pa rin siya, isang bomba ang tumama malapit sa kanya at itinulak siya sa damuhan. Hindi siya makita ng kanyang kalaban, ngunit may kakaibang bagay siyang naramdaman mula sa bato sa kanyang kamay.
Parang may radar ito na nagsasabing nasa malapit pa rin ang humahabol sa kanya. Dito niya napagtanto, ang bato sa kanyang kamay ay parang isang sensor na nakakakita ng kalaban. Alam niyang hindi siya maaaring magtago habang buhay, kaya kinuha niya ang isa sa kanyang mga bomba at napansin niyang time type ito. Samantala, ang bomba ng kalaban ay sumasabog sa pagkapit pa lang sa isang bagay. Na-realize niya, lahat ng ito ay eksakto sa mechanics ng game. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili, kung isa siya sa top 10 players sa mundo, dapat lang na kaya niyang harapin ang sitwasyong ito. Dahil hindi alam ng kanyang kalaban ang eksaktong lokasyon niya, nagplano itong maghagis ng mga bomba sa paligid upang tamaan siya kahit saan siya magtago. Alam niyang hindi ito magtatagal bago siya tamaan, kaya tumakbo siya at nagtago sa ilalim ng tubig. Naghintay ang humahabol sa kanya, inakala nitong lulutang din siya upang makahinga, at doon niya ito babagsakan ng bomba. Ngunit hindi niya namalayan na nagset na pala ng bitag si Ryuta. Nang mapansin ng humahabol ang bomba sa ilalim ng kanyang paa, huli na ang lahat, bigla itong sumabog. Mula sa ilalim ng tubig, nakita ni Ryuta ang mga piraso ng katawan ng kanyang kalaban na unti-unting bumagsak sa tubig. Napuno siya ng matinding pagkasuklem, halos masuka siya sa nakita. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi niya sa sarili, ito ay self-defense. Matapos nito, napanaginipan ni Ryuta ang panahon kung kailan siya nag-apply ng trabaho sa isang game company, ngunit siya ay tinanggihan. Labis na nag-alala ang kanyang ina at pilit siyang hinanapan ng trabaho, ngunit sa halip na pasalamatan ito, pinagalitan pa niya ito ng masakit. Simula noon, naging malamig ang relasyon nilang mag-ina. Sa huli, kasalanan ni Ryuta ang lahat dahil sa kanyang walang direksyong pamumuhay, patuloy siyang naghahanap ng dahilan upang umiwas sa responsibilidad, sa halip na magsumikap at humanap ng maayos na trabaho. Nagising siya mula sa panaginip at agad na nakaramdam ng matinding gutom, lalo pat naisuka niya ang huling kinain niya noong gabing nakaraan. Habang naglalakad, bigla niyang napansin ang isang babae sa kabilang bahagi ng stream. Napalunok siya ng laway at dahan-daang lumapit sa kanya, ngunit bigla itong umatras sa takot. Ang babaeng ito ay hindi lang basta estranghero, siya ay si Hamiko, isang dating kakilala ni Ryuta sa laro. Noon, hinahangaan niya ito ng labis dahil sa pagiging napakahusay na manlalaro, isa siya sa mga top-ranked players na lumabas pa sa gaming magazines. Dati, personal siyang inimbita ni Ryuta upang sumali sa kanyang team, matapos niya itong makita na mag-isa lang sa laro. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang hinihintay pala ni Hamiko ang isang kaibigan na hindi sumipot, kaya inimbitahan siya ni Ryuta na maglaro na lamang kaysa maghintay ng walang ginagawa. Dahil dito, naniwala si Hamiko na ito ay isang kapalaran, isang pagkakataong binigay sa kanya upang makasama ang idolo niya. Kinabukasan, humingi ng paumanhin ang kaibigan ni Hamiko sa kanya dahil nakalimutan nito ang kanilang usapan, nagkaroon kasi ito ng bisita noong nakaraang gabi. Sa parehong araw, nalaman natin ang totoong pangalan ni Hamiko. Sa totoong buhay, maraming lalaki ang nabibighani kay Hamiko. Madalas siyang binibigyan ng atensyon sa kanilang eskwelahan, lalo na dahil sa kanyang magandang hitsura at gininto ang buhok. Ipinagmalaki niya pa sa kaibigan niya na nakalaro niya ang isang sikat na gamer noong nakaraang gabi. Habang naglalakad ang magkaibigan, nagtanong si Hamiko, ano kaya ang itsura ni Ryuta sa totoong buhay? Napaisip siya, paano kung matanda na pala ito, kinabahan siya. Ngunit sinabi ng kaibigan niya na huwag siyang masyadong mag-overthink at hayaan niya na lang ang imahinasyon niya ang maglaro. Sa kabila ng kanyang mga pangamba, nag-enjoy silang magkasama. Nag-cosplay pa sila ng kanilang in-game avatars at nag-picture taking. Hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ni Ryuta kung malaman niyang ang nilalaro niya sa game ay isang cute na blonde high school girl sa tunay na buhay. Sa kabila ng pagiging isang ordinaryong estudyante, misteryoso siyang napadpad sa lugar na ito. Hindi niya maintindihan kung paano siya napunta sa isla, ngunit pakiramdam niya ay pinaparusahan siya. Habang nagmamasid sa paligid, napansin niya ang isang bag ng grenades na nasa di kalayuan. Dito niya naisip ang isang nakakatakot na posibilidad, kailangan ba niyang pumatay ng tao upang makaligtas? Habang iniisip ito, tiningnan niya ang kagubatan sa kanyang harapan. Sa isang banda, parang napakaganda ng tanawin, ngunit sa kabilang banda, takot siyang makagat ng insekto kaya nagpa siya na lang siyang magpahinga sa lilim ng puno. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari sa kanilang paaralan, may papel na pinakita sa kanila ng kanyang mga kaklase. Mayroon itong isang malagim na tsismis, kung isusulat mo ang pangalan ng isang taong nais mong maglaho, magkakatotoo ito,
at makakatanggap ka ng 1,000,000 yen bilang gantimpala. Biglang nagising si Hamiko mula sa kanyang pagkakaidlip at nakita ang tatlong matandang lalaki sa harapan niya. Halos hindi siya makagalaw sa kaba, ngunit sa kanyang pagkagulat, wala silang ginawa sa kanya, sinabi pa nilang wala silang masamang balak. Sa halip, nagmungkahi sila ng isang plano, bumuo ng grupo at gamitin ang mga bombs upang manghuli ng isda para may makain sila. Habang patuloy silang nag-uusap, napagtanto nila na napakakaunti ng senyales ng buhay sa isla, tila isang bangungot ang kanilang sinapit. Kaya naman, napilitan silang maghintay ng isang barko na maaaring dumaan sa kanilang lugar. Subalit, kung walang barkong dumaan, wala silang ibang pagpipilian kundi lumahok sa larong ito ng kamatayan. Ang mabait na matandang lalaki ay naniniwalang hindi sila dapat sumali sa walang awang laro na ito. Ngunit ang lalaking may nakatali ang ulo ay tinawag siyang ipokrito. Sinabi nitong isa siyang guro, kaya palagi niyang alam kung ano ang tama. Dagdag pa niya, hindi siya mahina dahil isa siyang 4th degree judo practitioner. Gayunpaman, sa sitwasyon nilang kinalalagyan ngayon, walang halaga ang martial arts laban sa mga bomba. Habang naghahanda ang dalawang panig na maglaban, biglang hinostage ng lalaking may nakatali ang ulo si Hamiko at binigyan ng pagpipilian ang guro, mamatay para patunayan na kaya niyang sundin ang kanyang moralidad o lumaban at maging isang ipokrito. Habang nasa panganib, ginamit ni Hamiko ang kanyang electric baton upang makatakas. Napilitan itong pakawalan ng lalaking may nakatali ang ulo at ibinunyag na isa lang pala itong pagsubok upang mapakita sa guro ang totoong realidad ng laro. Matapos ang insidente, nagpasya silang pumili ng leader para sa grupo, at si Hamiko ang napili. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili, ngunit wala siyang nagawa. Bigla silang nakakita ng isang bagay na bumabagsak mula sa isang eroplano, isang supply box na may pagkain at tubig. Agad nilang binuksan ito at nagsimulang kumain ng sabik dahil sa matinding gutom. Pagbalik ng guro, iminungkahi niyang tipirin ang pagkain upang magtagal ito. Ngunit ang lalaking may nakatali ang ulo ay biglang ginilit ang kanyang leeg dahil sa pagiging pasaway. Nanlumo si Hamiko sa nakita at bigla siyang bumalik sa isang masakit na alaala, ang araw kung kailan siya at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa bahay ng isang senpai upang mag-hangout. Sa kanilang pagdating, ang senpai at ang grupo nito ay nagpakita ng kakaibang kilos. Dahil may masamang pakiramdam, nagpaalam si Hamiko na umuwi muna at babalik na lang. Biglang nagising si Hamiko mula sa alaala at nakita niyang hinihila siya ng matabang lalaki, pareho silang gustong tumakas mula sa lalaking pumatay sa guro, dahil natatakot silang sila na ang isusunod. Habang tumatakbo, ipinakita ng matabang lalaki kung paano gamitin ang radar sa bato. Sinubukan ito ni Hamiko at natuklasang hinahabol sila ng lalaking may nakatali ang ulo. Tumakbo sila patungo sa isang suspension bridge, na unang tumawid si Hamiko, ngunit ang matabang lalaki ay masyadong natakot tumawid. Bigla namang dumating ang humahabol sa kanila, kaya sa sobrang takot, naghagis ng bomba ang matabang lalaki at agad na tumawid sa tulay. Napansin ng lalaking may nakatali ang ulo na may lumalabas na maitim na usok mula sa bomba, at ang mga halaman sa paligid nito ay namamatay, napagtanto niyang isa itong poison gas bomb. Hinayla ng matabang lalaki si Hamiko upang sabay silang tumakas, ngunit ayaw ni Hamiko pumatay ng kahit sino. Dahil dito, nagsimulang magwala ang matabang lalaki at pilit siyang hinihila, kaya sinuntok siya ni Hamiko sa mukha upang makatakas. Dahil sa matinding galit, nagsimula itong mabaliw at sinubukang atakihin si Hamiko, ngunit agad niya itong tinutukan ng electric baton. Habang nakaharap ang matabang lalaki, muling bumalik sa isip ni Hamiko ang masakit niyang nakaraan, ang kanyang pagbabalik sa bahay ng senpai at ang natuklasan niyang trahedya. Na-rape ng senpai at ng grupo nito ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan niyang lumaban at tumakas, ngunit narinig niya ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na humihingi ng tulong. Sa kabila ng pag-aalinlangan, masyado siyang natakot, kaya tumakbo siya at tinawagan ang pulis. Nang mahuli ang senpai at ang mga kasama nito, tinalikuran siya ng kanyang mga kaibigan. Sinisi siya ng mga ito sa nangyari, at tinawag siyang duwag dahil tumakas siya sa halip na lumaban kasama nila. Mula noon, itinuring niyang parusa ang nangyayari sa kanya ngayon. Sa kasalukuyan, natagpuan siya ng matabang lalaki at ipit siya sa isang sulok. Sinabi nito na paparusahan siya, at sinubukang gawin ang isang hindi kanais-nais na bagay sa kanya. Ngunit bago ito mangyari, dinukot ni Hamiko ang isang bomba at nagdesisyong mamatay na lang kasama ang lalaki. Sa sobrang takot, tumakbo ang matabang lalaki at tinawag siyang duwag.
Sa galit, itinapon ni Hamiko ang bomba sa kanya, at ito ay sumabog. Sa unang pagkakataon, nakapatay siya ng tao, ngunit wala siyang naramdamang pagsisisi. Simula noon, sinabi niya sa sarili, lahat ng lalaki ay basura. Hindi na ako magpapadala sa kanila, ipagtatanggol ko ang sarili ko sa kahit anong paraan. Habang naghuhugas ng katawan si Hamiko, bigla niyang nakasalubong si Ryuta. Ngunit hindi man lang ito nagbigay ng pansin sa kanya habang naliligo, ang agad niyang napansin ay ang dami ng pagkaing dala nito. Nang mapansin ni Hamiko ang kanyang tingin, agad siyang tumakbo palayo. Sinubukan siyang habulin ni Ryuta, ngunit hindi niya alam kung saang direksyon ito tumakbo. Bigla niyang naalala ang kakayahan ng bato sa kanyang kamay, na may radar-like abilities. Nag-focus siya at sinubukang i-activate ito, at doon niya nakita ang direksyon na tinakbuhan ni Hamiko. Agad niya itong sinundan, habang sinusundan ang signal, bigla siyang nakaramdam ng presensya sa isang bush. Hinanda niya ang isang bomba at mabilis na lumabas upang atakehin. Ngunit sa halip na si Hamiko, isang matandang lalaki ang lumitaw at natomba paatras. Ang matanda ay nagmamakaawa para sa kanyang buhay, sinasabing hindi siya bahagi ng larong ito at hindi niya gustong mamatay. Habang nagpapanik ito, napansin ni Ryuta na nahulog ang pantalon ng matanda, kaya inutusan niya itong ayusin ang sarili at ipaliwanag kung ano ang alam niya tungkol sa larong ito. Nang marinig ng matanda ang mga tanong ni Ryuta, napagtanto niyang tila walang maalala ang binata tungkol sa kung paano siya napunta rito. Kaya dinala siya ng matanda sa isang stream upang pag-usapan ang lahat. Habang nag-uusap, naalala ng matanda ang araw kung kailan siya dinukot ng mga men in black. Nang magising siya, nasa loob na siya ng isang eroplano, kasama ang mahigit 30 katao. Sa paligid nila, maraming armadong lalaki ang nagbabantay. Biglang lumitaw ang isang tao sa screen sa loob ng eroplano. Sinabi nitong isa itong laro na siya mismo ang lumikha. Ang matanda ay halos hindi makapaniwala, paano naglakas loob ang lalaking ito na itrato bilang laro ang kanilang buhay. Ayon sa lalaki sa screen, papunta sila sa isang isla sa Pacific Ocean. Ngunit sa isla, walang pagkain o tubig, at kung gusto nilang makatakas, kailangan nilang lumahok sa laro. Sino man ang susubukang lumaban ay makakatanggap ng high-voltage electric shock. Ipinaliwanag ng lalaki sa screen na ang labanan ay gagamit ng mga granada sa halip na baril o ibang sandata. May iba't ibang klase ng granada, at bawat isa sa kanila ay bibigyan ng 8. Wala silang ideya kung anong uri ang mapupunta sa kanila, at walang kasamang instruction manual, kaya kinakailangang mag-ingat sa paggamit. Para makatakas, kailangan nilang makakuha ng 8 chips, kabilang ang chip na nasa kamay nila. Ang problema, maari lamang makuha ang chip ng iba kapag patay na ang may-ari nito. Sa puntong iyon, tumayo si Ryuta upang magprotesta laban sa laro. Ngunit hindi niya matandaan ang eksaktong nangyari pagkatapos noon, siguro dahil noong oras na iyon, tumayo siya upang tutulan ang laro at tila kilala niya ang lalaking nasa screen. Dahil sa kanyang pagtutol, pinilit siyang supulan ng mga gwardya at binigyan ng matinding kuryente sa ulo. Pagkatapos nito, sinuutan sila ng parachutes at isa-isang itinulak palabas ng eroplano. Automatikong magbubukas ang parachute, ngunit kung may sino mang tatanggi, kuryentehin sila hanggang mahulog. Sa pagbagsak niya mula sa eroplano, tila alam ng lalaki sa screen kung sino talaga si Ryuta. Napagtanto niya na isa siya sa top players ng game na ito, at marahil ay may mas malalim na dahilan kung bakit siya napili. Ngayon, nauunawaan na ni Ryuta kung bakit siya may sugat sa ulo at bakit siya nagising sa kagubatan. Sinubukan niyang isa-isahin ang mga patakaran ng laro at napagtanto niyang eksaktong kapareho ito ng mechanics ng game na nilalaro niya noon. Napaisip siya, ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay maaaring ang mismong game developer ng kanyang nilalarong laro. Ngunit sa pagkaalam niya ng katotohanan, napagtanto rin niya ang isang malupit na realidad, kailangan niyang pumatay ng 6 pang beses upang makatakas. Hindi siya sigurado kung kaya niyang gawin ito, nakita ng matanda na tila nagsimula ng ma-shock si Ryuta matapos marinig ang buong katotohanan, kaya inimbitahan niya itong bumuo ng isang grupo. Nag-alinlangan si Ryuta, kaya inisip ng matanda na hindi ito interesado. Ngunit ang totoo, nag-aalala lang si Ryuta, kung magsasama sila, kailangan nilang pumatay ng hanggang 14 na tao upang makuha ang 8 chips. Sinabi ng matanda na hindi siya interesado sa larong ito at nais niyang humanap ng ibang paraan upang makatakas. Ngunit nanatiling nag-aalinlangan si Ryuta, kaya inisip ng matanda na baka tinitingnan siya nito bilang pabigat. Sa huli,
Pumayag si Ryuta na magsama sila, sa kondisyon na ipakita muna ng matanda ang klase ng bomba na ibinigay sa kanya. Ngunit tumanggi ang matanda, sinabing hindi pa sila nagtitiwala sa isa't isa, kaya mas mabuting panatilihin nilang sikreto ang kanilang sandata. Sa parehong pagkakataon, ito rin ay isang paraan upang ipakita ang respeto sa isa't isa. Dito napagtanto ni Ryuta na hindi handal ang matandang ito. Sa halip, ito ay matalino at may sariling diskarte. Ang pagkaalam niyang matalino ang kasama niya ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa, hindi siya pagtataksilan ng matanda. Matapos nilang isantabi ang kanilang pag-aalinlangan, nagpakilala sila sa isa't isa. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Uncle Terra, at habang nag-uusap sila, napagtanto ni Ryuta na tila isa rin itong mabuting tao, ngunit katulad niya, nadala rin ito sa impyernong larong ito. Biglang may narinig silang ingay mula sa langit, kaya agad na umakyat si Ryuta upang tingnan kung ano iyon. Mabilis din siyang sinundan ni Uncle Terra, at nang umakyat sila pareho, nakita nilang isang eroplano ang lumilipad sa ere. Mula rito, may bumagsak na isang cargo box, napansin ni Ryuta na ang supply drop ay naglalaman ng pagkain, kaya agad niyang hinanap ang pinakamalapit na lalagyan nito. Bago pa man siya makatakbo upang kunin ito, napansin niyang may isang babae na mabilis nang tumakbo papunta rito upang unahan siya. Ngunit sa isang iglap, sumabog ang kinatatayuan ng babae, at nakita nilang tumilapon ang katawan nito. Mula sa anino, lumabas ang isang lalaki, agad nitong kinuha ang chip ng babae, pati na rin ang mga bomba at ang supply suitcase, bago tuluyang tumakbo palayo. Napagtanto ni Ryuta na tila nakatago na rito ang lalaking iyon bago pa bumagsak ang supply drop. Malinaw na sinadya niyang mag-set up ng bitag, dahil alam niyang maraming tao ang magtatangkang kunin ang pagkain. Ngunit ang hindi maintindihan ni Ryuta ay paano nagagawa ng ibang tao ang pumatay nang walang kahit anong pag-aalinlangan o pagsisisi. Maya-maya, umakyat si Uncle Terra, at humingi ito ng paumanhin dahil hindi siya nakakuha ng pagkain. Nang makita niya ang bangkay ng babae, sinabi ni Ryuta na may isang tao na nag-set up ng bitag upang patayin ang sinumang susubok na kunin ang pagkain. Siya dapat ang tinamaan ng bomba kung hindi naunahan ng babae. Nakita rin niya na may isa pang food suitcase sa hindi kalayuan, ngunit naisip niyang hindi ito sulit ipagpalat sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, hinikayat siya ni Uncle Terra, sinabi nito na kailangan nilang kumain upang mabuhay, at kung may pagkakataong makuha ang pagkain, hindi nila dapat ito basta nalang isuko. Kung hindi nila makukuha, ayusin na lang nila ang susunod nilang hakbang, ngunit hindi sila dapat sumuko nang hindi man lang sumubok. Dahil dito, bumaba sila mula sa bundok at nagtungo patungo sa supply drop, umaasang makakahanap sila ng paraan upang makuha ang pagkain. Samantala, nalaman natin ang tungkol sa isang taong nagngangalang Kira, isang 14 na taong gulang na bata. Tumakas siya mula sa kanilang bahay dahil madalas siyang inaabuso ng kanyang ama. Ngunit sa halip na mapunta sa mabuting landas, nagkaroon siya ng masamang ugali, nagsimula sa pagnanakaw at pangungupit, hanggang sa umabot sa pagpatay at panggagahasa sa 3 babae. Dahil sa kanyang edad, nahuli siya ng pulisya, ngunit ayon sa kanila, bagamat mukha siyang inosente at kaakit-akit, siya ay isang taong may matinding sakit sa pag-iisip. Dahil dito, ang pinakamagaling na abogado ang pumili upang ipagtanggol siya, hindi dahil nais siyang tulungan, kundi upang mapabuti ang kanyang reputasyon bilang isang mahusay na tagapagtanggol sa korte. Dahil sa kanyang mental state, may posibilidad na hindi siya makulong, depende sa magiging desisyon ng korte. Walang magawa ang mga pulis nang makita nilang nakangiti lamang si Kira habang tinatapon siya sa isla kasama ng kanyang abogado. Alam nilang isang delikadong psychopath ang kanilang pinakawalan sa impyernong ito. Si Kira ay nagsimulang pumatay ng mga palaka para lang sa kasiyahan. Samantala, naniniwala pa rin ang abogado na maaari pa niyang baguhin ang baliw na batang ito, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang tama sa kanya. Nang makita nilang may supply drop na bumabagsak, sinabi ng abogado kay Kira na sundan ang kanyang ama. Bagaman hindi siya takot na makipagtalo sa abogado, nagiging tahimik siya tuwing kaharap ang kanyang ama, isang ugali na lalo pang nagpapalala sa pananakit ng kanyang ama sa kanya. Pumunta silang 3 sa lugar kung saan bumagsak ang supply drop, at kinuha ng ama ni Kira ang isa sa kanyang mga bomba upang idikit sa puno at pabagsakin ito. Ngunit, dahil tanging may-ari lang ng bomba ang maaaring gumamit nito, napilitan si Kira na siya mismo ang mag-activate nito. Nang sumabog, nagkaroon ng vacuum area na nagpabagsak sa puno, dahilan upang mahulog ang supply box.
Agad na kinuha ng ama ni Kira ang supply suitcase at sinabi na tanging ang mga sumusunod sa kanya ang makakakain. Nang tatutol ang abogado, sinabi nito na walang halaga ang batas sa isla na ito, dito. Ang batas ay ang batas ng kagubatan. Galit na galit si Kira sa kanyang ama, ngunit pinagalitan siya nito. Sinakaw siya ng lalaki, dahilan upang maalala ni Kira ang lahat ng pang-aabuso na ginawa sa kanya noon. Sa sobrang galit, kumuha siya ng bomba at itinapat ito sa kanyang ama. Sinubukan ng kanyang ama na habarin ang kanyang damit upang alisin ang bomba, ngunit hindi na siya umabot sa oras, hinigop siya ng vacuum bomb hanggang sa mamatay. Sa kabila ng lahat, inakala ni Kira na ipagtatanggol siya ng abogado. Ngunit sa pagkakataong ito, sumuko na ang abogado sa baliw na batang ito. Ayon sa kanya, mas masama pa si Kira kaysa sa kanyang ama. Tinawag niya itong isang sumpa sa sangkatauhan, bago tumakbo palayo. Galit na galit si Kira at napansin niyang may paparating. Dumating sina Ryuta at Uncle Terra, ngunit napagtanto niya na hindi na-detect ng radar ang presensya ni Kira, malamang dahil nakatayo lang ito nang hindi gumagalaw. Napansin niya ang bangkay ng ama ni Kira, at agad na sinabi ni Kira na walang mga patakaran sa lugar na ito, ang mga mahina ay mamamatay, at ang mga malalakas lamang ang makakaligtas. Dahil kinuha ni Kira ang mga bomba ng kanyang ama, ginamit ito ni Ryuta at Uncle Terra upang tumakas. Ngunit hindi niya sila hahayaang makatakas, sobrang pamilyar sa kanya ang lugar na ito, dahil kahawig ito ng game na pinaka-eksperto siya. Ginamit ni Kira ang radar upang sundan sila, habang tumatakbo, hindi alam ni Ryuta kung lalaban na ba siya o tatakbo pa rin. Biglang natapilok si Uncle Terra, dahilan upang mapilayan ito. Sinabi nitong tumakbo na lang si Ryuta at iwan siya, ngunit hindi alam ni Ryuta kung dapat ba niyang isugal ang kanyang buhay para sa isang taong kakikilala lang niya. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, nagpasya siyang iwan saglit si Uncle Terra at ilayo ang baliw na batang ito sa ibang direksyon. Ngunit hindi lang siya tatakbo, ituturo niya sa batang ito ang isang leksyon at kukunin ang lahat ng kanyang bomba. Pareho nilang ginamit ang radar upang hanapin ang lokasyon ng isa't isa. Sa huli, huminto si Ryuta at hinarap si Kira, nagbagsakan sila ng mga bomba sa lupa, tanda na pareho silang bihasa sa laro. Ngunit napagtanto ni Ryuta na si Kira ay isang 3-star player lamang, samantalang siya ay 4-star. Excited si Kira nang makita niyang kalaban niya ang isang tunay na player. Samantala, ginamit ni Uncle Terra ang pagkakataong ito upang kunin ang chip mula sa bangkay ng ama ni Kira. Si Ryuta naman ay kailangang alamin kung anong klaseng bomba ang hawak ng batang ito. Sinubukan niyang tumakas at mag-set ng trap, at agad namang hinabol ni Kira, hindi niya alam na bitag na pala ito. Ngunit kahit nahulog siya sa trap, hindi pa rin ito sapat upang mapatay siya. Alam ni Kira na aatake si Ryuta mula sa harapan, kaya gumamit siya ng vacuum bomb. Tumama ito sa backpack ni Ryuta, kaya agad niyang hinagis ang backpack palayo. Napagtanto ni Kira na si Ryuta ay malakas lang sa laro, pero hindi sa totoong buhay. Tumayo siya at sinubukang sermonan si Ryuta, na para bang hindi niya naiintindihan ang tama at mali. Ngunit dahil sa kanyang pagiging kampante, tumama siya sa isang bomba at tumama ang ulo niya sa bato. Sa sandaling iyon, nakita ni Ryuta ang lahat na parang isang laro lang. Ang pakiramdam niya ay eksakto sa tuwing naglalaro siya, kaya mas lalo siyang naging mas immersed sa labanan. Nang makita siya ni Kira, agad siyang gumamit ng walang laman na bag upang harangin ang vacuum bomb, at patuloy siyang gumalaw. Patuloy din si Kira sa paggamit ng radar upang hanapin siya, ngunit hindi niya makita ang lokasyon ni Ryuta. Inakala ni Kira na nakatayo lang si Ryuta, kaya naghulog siya ng mga bomba. Ngunit biglang lumitaw si Ryuta sa likuran niya, patuloy siyang umiwas sa bawat atake, at kahit ginamit ni Kira ang radar, hindi pa rin niya makita ang lokasyon ni Ryuta. Dito ipinakita ni Ryuta ang isang advanced na teknik na tanging mga pro players lang ang nakakaalam, ang jamming technique. Hanggat ina-activate niya ang radar sa tamang oras, malilito ang radar ng kalaban at hindi nito matutukoy kung gumagalaw o hindi ang target. Dahil hindi niya makita kung gumagalaw o hindi si Ryuta, nagsimula nang magpanik si Kira. Noon lang, sa maingat na kilos, binigyan siya ni Ryuta ng isang bomba. Muling bumalik sa katinoan si Ryuta at napagtanto ang kanyang ginawa, muntik na naman siyang makapatay ng tao. Napaisip siya kung ano na ang nangyayari sa kanya, tinali niya si Kira at kinuha ang kanyang mga gamit, bago siya iniwan. Habang papaalis si Ryuta, tinanong ni Kira ang kanyang pangalan. Saglit siyang huminto at binanggit ang kanyang in-game name.
Nagulat si Kira nang marinig iyon, noon lang niya napagtanto na ang lalaking nasa harapan niya ay ang tanging Japanese player na nasa global top rankings. Napangiti siya habang iniisip kung gaano kasaya ang buhay sa isla na ito. Matapos ang ilang araw sa isla na halos walang matinong pagkain, sa wakas ay nakakain ng maayos sina Ryuta at Uncle Terra. Bagaman isang simpleng cup noodles lang ang kanilang kinain, sa oras na iyon, para na itong isang napakasarap na putahe, isang bagay na isinugal nila ang kanilang buhay upang makuha. Habang kumakain, hindi mapigilan ni Uncle Terra ang kanyang taus-pusong pasasalamat kay Ryuta. Hindi niya lubos akalain na may isang taong handa pang isugal ang buhay nito para sa kanya, kaya hindi niya mapigilan ang maging emosyonal. Para kay Ryuta, ito ang kauna-unahang beses na may isang taong sobrang nagpapasalamat sa kanya, ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ano ang kanyang nagawa upang madala siya sa impyernong ito. Samantala, sa kanilang tahanan, ang ina ni Ryuta ay nasa bingit ng pagpapakamatay. Hawak niya ang isang lubid, handa nang wakasan ang kanyang buhay, nang biglang dumating ang kanyang asawa at nailigtas siya sa huling sandali. Hindi na niya kinaya ang sakit ng kanyang kabiguan bilang isang ina. Sa kanyang pananaw, napakapalpak niyang ina na hindi man lang niya nag-abaya ng maayos ang kanyang anak. Labis siyang nagsisisi dahil siya mismo ang nagsulat ng pangalan ni Ryuta sa papel, ang papel na naging dahilan kung bakit siya nadala sa isla. Balik sa isla, napansin ni Ryuta at Uncle Terra ang bangkay ng matabang lalaki na nahulog mula sa talon. Agad na nagdesisyon si Ryuta na umakyat upang suriin kung may mga kalaban sa itaas, habang pinaiwan niya si Uncle Terra upang bantayan ang kanilang mga supply. Sinuri niya ang kanyang inventory at napansin niyang mayroon siyang 2 time bombs, 6 na artillery shells, 3 vacuum bombs. Mabilis siyang umakyat, ngunit hindi niya binuksan ang radar upang hindi ma-detect ng mga kalaban. Sa halip, ginamit niya ang hubad niyang mata upang magmasid. Nang makarating siya sa itaas, natagpuan niya ang isang bulok na bangkay. Ang amoy nito ay nakakasuka, ngunit pinilit niyang hindi masuka. Napansin niyang wala na ang chip sa bangkay, patunay na may ibang nakakuha na nito bago pa siya makarating. Samantala, nakuha rin ni Uncle Terra ang chip mula sa bangkay ng matabang lalaki. Habang nagdadalawang isip kung dapat na niyang gamitin ang radar, sa huli ay nagdesisyon si Ryuta na i-activate ito. Nakita niya ang isang tao sa may bundok, at napagtanto niyang ito ay ang babaeng nakilala niya noon, si Hamiko. Biglang pumasok sa isip niya ang isang bagay, siya kaya ang pumatay sa 2 bangkay na nakita niya. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Hamiko na may nag-scan sa kanya, kaya agad niyang itinapon ng isang poison gas bomb upang pilitin si Ryuta na lumabas mula sa kagubatan at harapin siya ng harapan. Nang makita niya ito, napansin niyang may 4 na bag si Hamiko, kaya kung pagbabasehan ang dami ng bomba, siguradong talo siya. Alam niyang walang silbi ang labanan, kaya sinubukan niyang makipag-usap at makipag-ayos sa kanya. Pansamantala, pumayag si Hamiko na makinig at inilapag ang kanyang bomba. Ngunit habang palapit si Ryuta, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan, kaya bigla siyang naghagis ng bomba sa kanya, iniisip na baka pinapaluwag lang nito ang kanyang depensa. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Ryuta, ngunit napagtanto niyang walang saysay ang negosasyon sa ganitong sitwasyon, kaya sumugod siya paarap. Habang dumaan siya sa gilid ni Hamiko, bigla itong gumamit ng electric baton upang umatake, kaya napilitan siyang iwasan ito. Patuloy pa rin siyang sinusubukang kumbinsihin ni Ryuta, ngunit muling sumugod si Hamiko upang tusukin siya gamit ang baton. Sa takot na makuryente, napaatras si Ryuta at sinipa ang kamay ni Hamiko, dahilan upang matamaan nito ang sarili niyang baton at mawalan ng malay. Nakita niyang walang malay ang dalaga, kaya kinuha niya ang kanyang mga bomba. Habang tinitingnan niya si Hamiko, isang madilim na pagnanasa ang pumasok sa kanyang isipan. Wala namang makakakita sa kanya rito, wala nang batas sa islang ito. Ngunit agad niyang itinaboy ang maruming kaisipan, at doon niya napagtanto ang isang bagay, malamang na ang matabang lalaking nakita niya noon ay ang dahilan kung bakit takot na takot si Hamiko sa mga lalaki. Binuhat niya si Hamiko at dinala sa ligtas na lugar. Nang magising ito, sinabi ni Ryuta na paralisado pa ang katawan niya dahil sa electric baton, kaya wala siyang dapat ipag-alala, hindi niya siya sasaktan. Ngunit sa kabila nito, kumuha si Hamiko ng isang time bomb at tinutok ito kay Ryuta. Pinagbabantaan siyang papatayin nilang dalawa ang isa't isa kung sakaling may masama siyang balak. Mas gugustuhin pa raw niyang mamatay ng puro kaysa marungisan. Agad namang pinagilan ni Ryuta ang pagsabog at nakita niyang seryoso si Hamiko sa kanyang sinabi. Kaya sa halip na ipilit ang sarili, ibinalik niya ito kay Uncle Terra upang pakalmayin at painumin ng tubig. Matapos ang lahat,
inalok nila si Hamiko ng pagkain at sinabing huwag na siyang matakot. Alam nilang iisa lamang ang kanilang layunin, makatakas sa impyernong ito, kaya hinihikayat nila siyang sumama sa kanila upang magtulungan. Ngunit sa halip na matuwa, nag-alinlangan si Hamiko at nagtanong, ano pa ang silbi ng pagbabalik sa mundong iyon? Ang mga taong nagdesisyong pirmahan ang mga papeles upang mawala tayo ay hindi na tayo gusto roon. Kung makabalik man tayo, ano ang gagawin natin kapag muli nating nakaharap ang mga taong iyon? Hindi alam ni Ryuta kung paano nakuha ni Hamiko ang impormasyong iyon, ngunit nalaman niya na ang mismong mga kaibigan ni Hamiko ang nagsulat ng kanyang pangalan sa papel. Si Uncle Terra naman ay may mabuting ugnayan sa kanyang pamilya, ngunit nagkaroon siya ng matinding alitan sa isang customer noon. Dito napagtanto ni Ryuta ang isang bagay, lahat ng taong dinala sa islang ito ay may mga taong galit sa kanila. Malamang, ang mga taong mahalaga sa kanila mismo ang nagdesisyong ipadala sila rito. Nagsimulang tumibay ang kanyang hinala na ang mismong ina niya ang nagsulat ng pangalan niya sa papel. Hindi pa niya tuluyang natatanggap ang katotohanan ito nang biglang may narinig silang kaluskos mula sa kagubatan. May isang bagay na mabilis na papalapit sa kanila, ngunit kahit gamitin nila ang radar, walang lumalabas na signal. Dali-daling kinuha ni Uncle Terra ang flashlight mula sa kanilang supply at tinutok ito sa direksyon ng tunog. Nang lumiwanag ang lugar, nakita nilang napakaraming pares ng mata na nakatitig sa kanila. Agad silang tumakbo palayo, ngunit hindi pa tuluyang nakakagalaw si Hamiko dahil sa epekto ng electric shock. Nang tuluyang lumabas sa liwanag ang mga nilalang, nagimbal sila, hindi tao ang umaatake sa kanila, kundi mga dambuhalang butiki. Napagtanto ni Ryuta na hindi sila makakatakas kung iiwan nila ang kanilang mga gamit, kaya iniabot niya si Hamiko kay Uncle Terra at bumalik siya upang kunin ang kanilang supply. Sa pagmamadali, binato niya ng bato ang ulo ng isa sa mga butiki, pagkatapos ay hinagisan niya ng bomba ang pangkat ng mga ito na humahabol kay Uncle Terra. Ngunit nang suriin niya ang resulta, hindi sumabog ang bomba. Doon niya naalala, dahil hindi pa niya pinatay si Kira, hindi pa siya opisyal na may-ari ng mga bombang nakuha niya mula rito. Wala siyang magawa kundi maghanap ng ibang bomba mula sa sariling bag. Sa kasawiang palad, napakarami nilang daladalang bag, kaya nahirapan siyang hanapin ito. Samantala, nakagat sa binti si Uncle Terra ng isa sa mga butiki. Sa wakas, nakahanap si Ryuta ng bomba at hinagis ito, dahilan upang magpalasan ang mga butiki. Mabilis silang tumakas, dala ni Ryuta si Hamiko habang si Uncle Terra naman ang may hawak ng mga bomba at supply. Habang tumatakbo, tiningnan ni Uncle Terra si Ryuta at napagtanto niyang isa itong tunay na bayani. Marami na siyang nakita sa kanyang buhay, ngunit iilan lamang ang may tapang na isakripisyo ang sarili para sa iba. Pwede namang iwan na lang ni Ryuta si Hamiko at Uncle Terra upang makaligtas, ngunit pinili pa rin itong tulungan sila. Ayaw niyang aminin, pero sobrang naapektuhan siya ng kabutihan ni Ryuta. Gusto niyang alisin ang pesimistikong pananaw nito sa mundo. Sa kabila ng tapang ni Ryuta, inamin ni Uncle Terra na sobrang takot din siya sa bawat pag-alis nila. Hindi niya alam kung babalik pa ito o iiwan na siya. Naalala niya rin ang sinabi ni Hamiko kanina, tila totoo ang lahat ng sinabi niya. Kahit na mabuti siya sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, isa siyang malupit at diktador na amo. Marami siyang nagawang masama sa kanyang buhay, kaya hindi nakapagtataka kung may isang taong nagalit sa kanya at isinulat ang pangalan niya sa papel. Maya-maya, muling umatake ang mga butiki, habang tumatakbo, napaghiwalay si Ryuta at Uncle Terra. Napadpad siya sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, kaya ginamit niya ang radar upang hanapin ang matanda. Ngunit wala siyang makita, walang signal, dahil dito, nagsimula siyang mag-isip ng masama, tumigil kaya si Uncle Terra at sinadyang dalhin ang lahat ng pagkain. Biglang sumugod muli ang isa sa mga butiki, ngunit bago pa siya mapahamak, may isang bomba ang lumipad at pinasabog ang halimaw. Lumabas mula sa dilim si Uncle Terra, matapos silang magkahiwalay, paulit-ulit nitong hinanap si Ryuta. Pero napagtanto nilang pareho silang gumamit ng radar ng sabay, dahilan upang magdulot ito ng interference. Napagtanto ni Ryuta ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng tawad sa matanda dahil sa kanyang pagdududa. Ngunit hindi ito sinisi ni Uncle Terra, alam niyang kapag natatakot ang isang tao, natural lang na mag-isip ng negatibong bagay. Sa puntong ito, tuluyan nang ipinakita ni Uncle Terra ang kanyang klase ng bomba. Dati, hindi siya nagtitiwala kay Ryuta, kaya hindi niya ito ipinakita. Ngunit ngayon, ibinigay na niya ang buong tiwala niya rito. Alam niyang ligtas siya basta't magkasama sila, habang naglalakad, bigla nilang naramdaman ang banayad na simoy ng hangin mula sa dagat.
Alam nilang malapit na silang makalabas ng kagubatan. Sa kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang isang lumang kubo sa malapit. Dali-dali nilang dinala si Hamiko sa loob upang makapagpahinga. Alam nilang kailangan nilang itaas si Hamiko sa kubo upang maprotektahan siya mula sa mga butiki. Ngunit nang sinubukan nilang gamitin ang lumang hagdan, bigla itong bumigay, dahilan upang mahulog silang tatlo sa lupa. Habang bumabangon, sinabi ni Uncle Terry kay Ryuta na buhatin si Hamiko at itaas ito sa kubo, habang siya naman ang hahadlang sa paparating na mga butiki. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang bomba, napagtanto niyang track ang type ang kanyang mga bomba, ang bawat isa ay para lamang sa iisang target at hindi kayang puksain ang lahat ng halimaw ng sabay-sabay. Sa desperasyon, sinubukan ni Ryuta gisingin si Hamiko, ngunit hindi pa ito nakakagalaw ng maayos. Sa isang saglit, nawala si Uncle Terry sa kanyang paningin. Nang biglang lumitaw itong muli, nakita niyang mag-isa nang nakaakyat ang matanda sa kubo. Sa unang tingin, inakala ni Ryuta na iniwan na siya ni Uncle Terry upang iligtas ang sarili nito. Pagkatapos niyang bumalik, mabilis na naghagi si Ryuta ng gas bomb sa gitna ng kagubatan, dahilan upang magpulasan ang mga dambuhalang butiki. Sinabi niya kay Uncle Terry na umatras, dahil ang gas ay lubhang nakakalason. Dahil nasa tamang direksyon sila ng hangin, alam niyang hindi ito aabot sa kanila. Dito niya napagtanto ang isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng laro at totoong buhay. Sa laro, walang hangin na maaaring magpalipat-lipat ng gas. Sa laro rin, hindi niya magagamit ang mga bomba ng ibang tao, pero ngayon, nagawa niyang paandarin ang bomba ni Hamiko gamit ang kamay nito. Sa wakas, nagising si Hamiko, at ang tatlo ay umakyat sa kubo. Napansin nila na tila may naganap na laban dito dati, marahil ay may mga naunang taong nakarating na sa lugar na ito. Biglang nakaramdam ng panghihina si Uncle Terry, ang kanyang sugat sa binti ay hindi pa ginagamot, kaya nagsimula itong mamaga at magdulot ng matinding sakit. Dahil sa matinding sakit at panghihina, nawalan siya ng malay, kaya kinailangan ni Ryuta na humanap ng paraan upang matulungan siya. Habang nagsusuri sa paligid, napagtanto ni Ryuta na babalik ang mga butiki anumang oras, kaya kinailangan niyang kumilos ng mabilis. Si Hamiko naman ay tinitigan si Ryuta, tila gusto niyang malaman kung may ginawa ito habang siya ay walang malay. Nakita niyang namula ang mukha ng binata, kaya agad niyang tinawag itong bastos. Nang subukan ni Ryuta na ipaliwanag at hinawakan ang kanyang kamay, napatras ito sa takot at sinabing huwag na huwag siyang hahawakan ng kahit sino. Wala nang oras para magpaliwanag pa, kaya mabilis na pumunta si Ryuta upang kumuha ng gamot upang malinis at ma-disinfect ang sugat ni Uncle Terry. Bagaman masakit ito para kay Uncle Terry, pilit pa rin niyang pinatapos ang paggamot. Ngunit sa sobrang sakit, hindi niya nakontrol ang kanyang katawan, kaya humingi ng tulong si Ryuta kay Hamiko upang hawakan siya ng mahigpit. Nagdadalawang isip si Hamiko, takot siyang hawakan ng ibang tao. Pero pinaalalahanan siya ni Ryuta na nasaktan si Uncle Terry dahil sa pagprotekta sa kanya, kaya wala siyang dapat katakutin. Sa huli, pinilit ni Hamiko ang sarili at tumulong, matapos gamutin ang sugat ni Uncle Terry, pansamantalang naging mas maayos ang kanyang kondisyon. Ngunit hindi pa rin nila alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Samantala, sa control room ng laro, tahimik na minamanmanan ng game administrator si Ryuta. Napansin nila na nakaligtas pa rin ito at nakasalamuhan na ng 4 na ibang players, ngunit isa pa lang ang napatay niya, si Kira. Dagdag pa rito, nakipagsanib puwersa siya kay Uncle Terry at Hamiko, bagay na bihirang gawin ng ibang players. Isang lalaking may suot na sombrero ang nagsabing ipagpatuloy lamang ang pagmamanman kay Ryuta. Ayon sa kanya, siya ay isang mahalagang source ng data para sa laro. Habang nagpapahinga, napansin ni Ryuta ang phone wallpaper ni Hamiko, tila mahilig ito sa cosplay. Nang subukan niyang alamin ang tunay nitong pangalan, bigla siyang tinadyakan nito sa binti. Ayaw ni Hamiko sumali sa grupo at hindi pa rin siya nagtitiwala sa dalawa, kaya hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Ngunit isang bagay ang bumabagabag kay Ryuta, paano niya nakuha ang napakaraming bomba at ang supply suitcase. Alam niya na ang tanging paraan upang magamit ang ibang uri ng bomba ay kapag patay na ang orihinal na may-ari nito. Ibig sabihin, pinatay ni Hamiko ang mga taong may-ari ng mga bombang iyon. Dahil dito, hindi niya rin ito lubos na mapagkatiwalaan. Ano kung traitor rin siya ni Hamiko at patayin silang dalawa ni Uncle Terry? Kapag nagawa niya iyon, sapat na ang bilang ng kanyang chips upang makaalis sa isla. Biglang nakaramdam si Ryuta ng kakaibang enerhiya, may gumagamit ng radar malapit sa kanila. Nang tingnan niya ito, si Hamiko lamang ang lumabas sa radar, kaya napagtanto niyang siya lang ang nadetect ng kalaban.
Dahil dito, nagpa siya siyang ipakita ang sarili upang iliga ang kalaban at ilayo ang atensyon kay Hamiko. Bago umalis, sinabihan niya si Hamiko na ipagpapatuloy nila ang pag-uusap pagbalik niya. Habang tumatakbo, ginamit niya ang radar upang hanapin ang kalaban. Ngunit nang muli niya itong i-activate, may isang tao sa likod niya. Mabilis siyang nakailag, at doon niya nakita ang umatake sa kanya, ang lalaking may headband, ang parehong lalaking tinakasan ni Hamiko noon. Hinabol siya ng headband guy, kaya napilitan siyang tumalon pababa at humugat ng isang bomba upang ay pantakot sa kanya. Ngunit napansin niyang may kutsilyo ang lalaki, kaya mas delikado ito sa malapitan. Sinubukan ng lalaki na hikayatin siyang sumama sa kanyang panig, ngunit tumanggi si Ryuta. Dahil dito, nagbanta ang lalaki na papatayin siya, biglang lumipad ang isang bomba papunta kay Ryuta, hindi ito mula sa headband guy. Nang lumingon siya, nakita niyang kasama nito ang abogado na tumakas mula kay Kira. Napansin niyang marami itong iba't ibang klase ng bomba, kaya pinaghinalaan siyang isang mamamatay tao. Sinabi ng abogado sa headband guy na tapusin agad si Ryuta. Ngunit bago pa man siya matamaan, ginamit ni Ryuta ang electric baton upang kuryentehin ang abogado, saka tumakbo palayo. Sa halip na habulin siya agad, sinundan siya ng headband guy mula sa malayo, upang matunton kung saan siya pupunta. Pagbalik niya sa kubo, sinalubong siya ni Uncle Terra at Hamiko. Ngunit hindi na sila pinansin ni Hamiko, bagkus kinuha nito ang kanyang mga gamit at nagbalak umalis. Wala na siyang tiwala sa kanilang dalawa, gusto na niyang lumaban mag-isa. Ang lalaking mercenary ay hindi pa sumusuko, sinundan niya si Ryuta gamit ang kanyang kakayahang subaybayan ang mga yapak. Dahil sa kanyang dating buhay bilang isang mersenaryo, madali niyang natunton ang daan pabalik sa kubo. Nang makita niya si Hamiko, agad niyang naalala ang electric baton na kanyang nakita kanina. Napansin niyang daladala nito ang gamit ni Ryuta, kaya inisip niyang siya ang pumatay sa matabang lalaki. Gusto niyang kunin ang mga chips mula kay Hamiko at Ryuta, ngunit agad na hinugot ni Ryuta ang electric baton upang takutin siya. Sinubukan ni Ryuta na ipaliwanag na alam niya kung paano gumagana ang laro at sinusubukan niyang hanapin ang butas nito upang makatakas ng hindi pumapatay, ngunit tinawanan lang siya ng mercenary. Para sa kanya, masyadong bata ang pananaw ni Ryuta, lahat ng tao rito ay may parehong layunin, makakuha ng 8 chips at makaalis. Nang magtangkang saksakin siya ng mercenary, biglang sumugod si Uncle Terra, ngunit naputol ang 4 niyang daliri sa isang mabilis na atake ng kalaban. Nasuntok si Ryuta at nahulog mula sa kubo, nawalan ng malay. Nagising siya matapos magkamalay at natuklasang swerte siyang natigil sa sanga ng isang puno, na siyang nagligtas sa kanya mula sa mas malalang pagbagsak. Agad siyang bumalik sa kubo, ngunit nang makarating siya roon, tanging si Uncle Terra na lang ang naroon, wala na si Hamiko, at lahat ng kanilang gamit ay ninakaw. Napansin niyang naiwan ang cellphone ni Hamiko, nang tingnan niya ito, nakita niya ang isang larawan na nagpamulat sa kanya ng katotohanan, si Hamiko pala ang parehong Hamiko na minahal niya sa laro noon. Sa puntong iyon, hindi na siya nagdalawang isip, kailangan niyang iligtas si Hamiko. Ngunit kailangan din siya ni Uncle Terra, kaya nangako siyang babalik kasama ang gamot upang mapahinto ang pagdurugo ng kanyang sugat. Sinabi ni Uncle Terra na kung iiwan siya ngayon, tuluyan na siyang mababaliw, ngunit sa kabila nito, pinili pa rin ni Ryuta na habulin si Hamiko. Samantala, nakagapos si Hamiko habang pinahirapan siya ng 2 lalaki. Ang mercenary ay unti-unting sinaktan siya gamit ang maliliit na hiwa sa kanyang kamay. Ngunit nang biglang lumabas ang signal mula sa radar, napagtanto nilang si Ryuta ay buhay pa rin. Ipinadala ng mercenary ang abogado upang hajisan ng bomba si Ryuta, habang mag-aabang siya upang saksakin ito kapag dumaan. Alam nilang wala nang natitirang bomba si Ryuta, kaya madali na siyang tapusin. Ilang sandali pa, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ngunit hindi nila alam kung sino ang nakaligtas, kaya naghintay sila upang makita kung sino ang lalabas. Maya-maya, dumating ang abogado, ngunit wala si Ryuta. Gamit ang radar, sinubukan nilang hanapin siya, ngunit hindi nila siya makita. Ang totoo, tumigil si Ryuta sa paggalaw upang hindi siya ma-detect. Sinamantalan niya ang pagkakataon upang sneak in at makarating sa silid kung saan nakakulong si Hamiko. Nang biglang may bumagsak na bomba, mabilis niyang nahuli ito sa ere at na-deactivate. Sa sandaling iyon, natutunan niyang kung kaya niyang i-deactivate ang isang bomba, kaya niya itong gamitin sa sarili niyang paraan. Sa pagpasok niya, kinausap niya si Hamiko tungkol sa panahon na magkasama silang naglaro. Nagtanong siya kung siya nga ba ang parehong Hamiko mula noon. Alam ni Hamiko na si Ryuta ang taong minahal niya noon, ngunit hindi niya ito inamin.
Dahil dito, inisip ni Ryuta na baka nagkamali lang siya ng pagkakakilala. Habang tumatakas sila, muli silang na-detect sa radar, kaya ipinadala ng mercenary ang abogado upang harapin si Ryuta. Sinimulan siyang habulin at hajisan ng mga bomba, ngunit sa pagkakataong ito, nagawang umiwas ni Ryuta at ibinalik ang bombang nakuha niya mula sa kalaban. Ngunit habang nagaganap ang laban, muling nahuli si Hamiko. Nag-alok ang mercenary ng isang mano-manong laban kay Ryuta, walang sandata, walang kutsilyo, upang malaman kung sino ang mas malakas. Ngunit nang makakuha ng pagkakataon si Ryuta na kunin ang kutsilyo, nilabag niya ang kasunduan, kaya sinamantala ito ng mercenary upang talunin siya at i-lock ang kanyang mga braso. Sumugod si Hamiko upang iligtas si Ryuta, ngunit itinulak siya ng mercenary. Sa kabila nito, nagawa niyang idikit sa lalaki ang isang gas bomb. Habang lumalaganap ang nakal-alasong usok, napilitan silang tumakas agad. Nakita ni Ryuta ang isang daan ng pagtakas, umakyat siya at iniabot ang kamay kay Hamiko upang tulungan siyang makaalis. Ngunit bago pa niya mahayla si Hamiko pataas, hinawakan ng mercenary ang kanyang binti. Walang ibang paraan, kaya nagpa siya si Ryuta na hajisan ito ng bomba. Inakala niyang may 10 segundong countdown ito. Ngunit nagulat siya nang mapagtantong isa ito sa bombang nakuha niya mula sa abogado, at mayroon na lamang itong 3 segundo bago sumabog. Sa huling saglit, pareho silang nakaligtas sa pagsabog. Sa game control room, namangha ang game master, tinalo ni Ryuta ang taong inaasahan nilang mananalo sa laro. Muli, bumalik sa kanyang alaala si Hamiko, noong panahong itinakwil siya ng kanyang mga kaibigan, palagi lamang siyang nakakulong sa kanyang kwarto, walang gustong kumausap sa kanya. Ngunit si Ryuta, siya lang ang taong lumapit at kinausap siya. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Alam niyang may kanya-kanyang sikreto ang bawat isa. Ang nais lang niyang iparating kay Hamiko ay, nandito lang ako para sayo. Sa kasalukuyan, nakakuha si Ryuta ng 3 karagdagang chips, ngunit hindi pa rin niya hinayaang sirain ng laro ang kanyang pag-iisip. Hindi niya hahayaang maging baliw siya tulad ng iba. Samantala, sa kabilang panig, ginagamit ng mga game organizers ang 3D simulations ng mga kalahok upang pag-aralan sila. Napagtanto ni Ryuta na ginagamit nila ang impormasyong ito upang lumikha ng mas epektibong laro sa hinaharap. Dahil delikado ang kagubatan sa gabi, nanatili muna sila sa kubo. Kinuha ni Ryuta ang natitirang pagkain at inihain ito kay Hamiko. Matapos kumain, nagdesisyon siyang magpalit ng damit, at nang bumalik siya, inihanda na niya ang sarili upang matulog sa ibang silid. Ngunit sa gulat niya, pinayagan siya ni Hamiko na manatili sa parehong silid, basta't hindi siya lalampas sa itinakdang linya. Inisip ni Hamiko na si Ryuta ay masyadong baliw para dumating sa isla nang walang kahit anong sandata. Siya ay umaasa na siya nga ang Hamiko na nakilala niya sa laro, dahil bilang isang bata na walang trabaho at ang tanging mundo niya ay sa gaming, mas pinapahalagahan niya ang kanyang online friends higit sa lahat. Si Hamiko ang isa sa mga naging bahagi ng kanyang realidad, ang tanging taong tumanggap sa kanya sa mundo ng laro. Kaya, labis siyang nag-aalala kung siya nga ba talaga iyon, at kung nasa tunay na panganib ito ngayon. Ngunit sa huli, napagtanto niyang nagkamali siya ng pagkakakilala. Akala niya ay natutulog na si Hamiko, pero tinatago lang pala nito ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang galit at takot sa mga lalaki, si Ryuta ang sumagip sa kanya noong nasa desperadong sitwasyon siya. Alam niyang siya ang parehong Ryuta na kilala niya noon, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang kanyang puot sa lahat ng lalaki, o gawing isang eksepsyon si Ryuta. Naaalala niya ang pangarap nilang kasal sa laro, at ngayon, para bang nagiging totoo ito sa totoong buhay. Biglang isang maliwanag na ilaw ang pumasok sa silid, dahilan upang magising si Hamiko. Nang tingnan niya ito, nakakita siya ng isang nakakatakot na figura, kaya agad siyang napasigaw. Hindi alam ni Ryuta kung sino ang nakita ni Hamiko, pero ayon sa kanya, parang multo ang hitsura nito. Hindi niya ito nakita ng malinaw dahil sobrang liwanag ng ilaw na nakatutok sa kanyang mga mata. Dahil sa impormasyong may dala itong ilaw, hinala ni Ryuta na isa itong player. Kaya nagdesisyon silang hanapin ito, habang nag-iimbestiga, iminungkahi ni Ryuta na maghiwalay sila upang mas mabilis nilang mahanap ang kalaban, ngunit medyo natakot si Hamiko. Sinubukan nilang gamitin ang radar, pero walang lumabas na signal. Maya-maya, may biglang lumitaw na liwanag sa di kalayuan, kaya iniwan ni Ryuta kay Hamiko ang flashlight at nagpunta siya upang tingnan kung ano iyon. Sinabi niya na kung may mangyari kay Hamiko, ipapakita niya ang signal sa radar upang ipaalam ito sa kanya. Pagdating ni Ryuta sa pinagmulan ng liwanag, napansin niyang posibleng may kalaban na nagtatago roon.
Nang pumasok siya sa lugar, wala siyang nakita, maliban sa isang supply suitcase. Sa sandaling iyon, nagduda siya na maaaring bitag ito, kaya nagpa siya siyang umalis. Ngunit bago pa siya makagalaw, may isang figure na nasa likuran niya, at agad siyang sinubukang atakehin ng isang panghiwa ng karit. Mabuti na lang at nakaiwas siya sa tamang oras, pero muntik na siyang tamaan sa sumunod na palo. Nakulong siya sa pagitan ng isang matalim na side, kaya ginamit niya ang kanyang lakas upang sipain ang kalaban palayo. Dito niya napansin ang isang kakaibang bagay, ang taong umatake sa kanya ay isang babae, at wala itong kanang kamay. Napagtanto niyang kaya hindi ito lumabas sa radar, dahil wala na itong chip. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal na nakatago sa lugar na iyon. Agad siyang bumalik kay Hamiko, ngunit dahil sa gulat, nasampal siya nito sa mukha. Pagdating nila sa babae, nagising ito at agad na nagpanik nang makita si Ryuta, kaya hiniling ni Hamiko na lumabas muna siya upang siya ang kumausap sa babae. Sa pag-uusap nila, nakita ng babae na tila may tiwala si Hamiko kay Ryuta, kaya sinimulan niyang ikwento ang kanyang nakaraan. Siya ay dating isang nurse sa isang maliit na ospital, nagtatrabaho ng maayos hanggang sa lumampas na siya sa edad 40 nang hindi namamalayan. Noon, may isang doktor siyang hinahangaan, at nang napahamak ito, ginawa niya ang lahat upang sagipin ito. Ngunit sa huli, sa kanya napunta ang lahat ng sisi, kaya ipinatapon siya sa islang ito. Laking gulat niya nang muli niyang makita ang doktor sa isla. Sa una, pinagkatiwalaan niya ito, ngunit nang makaipon ito ng 6 na chips, tinangka siya nitong patayin gamit ang isang bomba upang kunin ang kanyang chip at makatakas mag-isa. Sa kabutihang palad, hindi malakas ang pagsabog, kaya naputol lang ang kanyang isang braso. Hindi niya alam kung bakit hindi pa natatapos ang larong ito, ngunit may isang babala siyang ibinigay kay Hamiko, kapag nakuha mo na ang 6 na chips, doon magsisimula ang totoong pagsubok ng tiwala. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kay Ryuta ang tungkol sa helicopter na dumarating upang sunduin ang mga players na may sapat ng chips. Dito naisip ni Ryuta na kung makakakolekta siya ng 7 chips, pwede niyang ipatawag ang piloto, sa kanya ito gagamitin bilang hostage upang ma-hijack ang helicopter at makatakas sa isla. Gusto niyang bumalik kay Uncle Terra, ngunit hindi pa sinabi ni Hamiko ang tungkol sa pagsubok na darating kapag may 6 na chips na sila. Nagpasalamat sila sa babae, at bago sila umalis, itinuro nito ang pinakamabilis na daan pabalik. Ayon sa kanya, lumalabas lang ang mga dambuhalang butiki sa gabi, kaya kinailangan nilang umalis bago lumubog ang araw. Sa huli, pinili ng babae na pagkatiwalaan si Ryuta upang protektahan si Hamiko. Samantala, si Uncle Terra ay nailigtas ng doktor, ang parehong lalaking Tomb Raider sa babaeng nurse. Matapos niyang iwan ang babae noon, napadpad siya kay Uncle Terra at napigilan ang matinding pagdurugo ng kanyang sugat. Ngunit ang tunay niyang layunin ay hindi para tulungan ito ng walang kapalit, gusto lang niyang panatilihing buhay si Uncle Terra upang magamit ito sa hinaharap. Maya-maya, dumating sina Ryuta at Hamiko, ngunit nagduda agad si Ryuta sa doktor at sinabihan itong lumayo. Subalit, ipinaliwanag ng doktor na dumaan lang siya at saktong nakita si Uncle Terra sa bingit ng kamatayan, kaya tinulungan niya ito. Sinubukan ni Uncle Terra na awatin si Ryuta, sinasabing huwag maging agresibo dahil tinulungan nga siya ng doktor. Sa huli, napilitan si Ryuta na maniwala ngunit nais pa rin niyang makita ang klase ng bombang hawak ng doktor. Nang makita ito, napagtanto niyang ang mga bomba ng doktor ay remote-controlled, ibig sabihin ay maaari itong iset up at pasabugin mula sa malayo. Wala siyang nakitang bakas na ginamit na ito, kaya nagtiwala siyang wala pang pinapatay ang doktor, ngunit ang hindi niya alam, wala lang talaga siyang nakaharap na kalaban sa loob ng 3 araw. Ipinakilala ng doktor ang sarili niya bilang Daddy, at nang marinig niyang isang chip na lang ang kulang sa grupo ni Ryuta, agad siyang nagplano na gamitin sila para sa sarili niyang pakinabang. Biglang may dumating na supply plane, kaya nagpa siya silang kunin ng pagkain para kay Uncle Terra. Kahit hindi sang-ayon si Ryuta sa pagsama ng doktor, napilitan siyang paniwalain ang sarili na ligtas ito. Pagkatapos mag-scan ng radar, nakita nilang may 6 na tao sa paligid ng supply drop. 2 sa kanila ang tila sumuko na, 2 ang papunta sa direksyon nila upang makipagkumpetensya, at 2 naman ang nagmamasid lang mula sa malayo. Kahit alam nilang delikado, pinili pa rin ni Ryuta, Hamiko, at Daddy na sumugod sa laban. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Ryuta ang lalaking may salamin, ang parehong naglagay ng mga patibong noon. Sabay silang tumakbo papunta sa supply suitcase, ngunit pareho nilang hindi ito naabot kaya nagharap na lang sila sa isa't isa. Mabilis napansin ni Ryuta na ang lalaking ito ay may malakas na pangangatawan at handa sa laban.
Wala silang ibang magawa kundi maghagis ng mga bomba sa isa't isa habang sabay ding umatras upang umiwas sa mga pagsabog. Si Hamiko naman ay nakatagpo ng isang babaeng kasama ng isa pang kalaban. Hindi siya nagawang lumaban ng maayos, kaya itinumba siya ng babae. Nagawa naman niyang maghagis ng bomba bago tumakas, ngunit hindi niya alam kung tamaan nito ang kanyang kalaban. Samantala, si Ryuta ay nagtago sa likod ng isang malaking bato, ngunit hindi niya makita ang isa pang kalaban. Samantala, nakuha na ni Daddy ang supply suitcase, ngunit hindi niya ito mabuksan dahil nakakabit pa rin dito ang parachute. Biglang may naghagis ng gas bomb, kaya nagdesisyon siyang iwan ang supply suitcase at tumakbo. Habang tumatakas, hinagis niya pabalik ang malita at sabay itong pinasabog upang tanggalin ang nakakabit na parachute. Dahil dito, napulot ni Ryuta ang supply suitcase at agad itong tumakbo upang hindi maaga ng ibang kalaban. Si Hamiko naman ay nagkamalay muli at kumuha ng electric baton upang takutin ang babaeng kalaban niya. Ngunit nagulat siya nang bigla na lang naghagis ng bomba ang babae. Sa una, kumpiyansa ang babae na siya ang may upper hand, dahil artillery type ang kanyang mga bomba, samantalang ang kay Hamiko ay time type. Bukod pa rito, may iron rod siyang dala, kaya kahit may electric baton si Hamiko, may panlaban pa rin ito. Si Ryuta naman ay patuloy na tumatakbo, ngunit biglang bumagsak ang mga firebombs sa paligid niya, dahilan upang maputol ang kanyang daanan. Nakita niya na ang nagpapasabog ng mga ito ay isa sa mga kasama ni Kira, ang bata na napatay niya noon. Ipinayo ni Kira sa kanyang kasamahan na tapusin na agad si Ryuta, ngunit hindi ito nakinig. Samantala, biglang sumugod ang lalaking may salamin, sinipa si Ryuta sa bibig, at inagaw ang supply suitcase. Agad itong tumalon sa tubig upang patayin ang apoy. Dahil wala siyang pagpipilian, napilitan si Ryuta na tumalon din sa tubig. Habang lumalangoy, nagtago si Kira sa pampang upang tambangan sila kapag umahan sila mula sa tubig. Samantala, kahit may electric baton si Hamiko, hindi niya pa rin magawang manalo sa babae. Napagtanto niyang alam ng babae kung paano basahin ang kanyang iniisip, dahilan upang malamang bakit siya palaging may dalang self-defense weapons. Naging padalos-dalos si Hamiko sa pag-atake, kaya nagawa siyang sip-ain ng babae, dahilan upang mahulog ang kanyang electric baton. Nang tuluyan siyang mapinsala, sinabi ng babae na sumuko na lang siya, ngunit biglang nagtanong si Hamiko sa sarili, bakit dati gusto niyang mamatay, pero ngayon desperado siyang mabuhay. Bigla niyang naintindihan ang sagot, dahil kay Ryuta. Sa sandaling iyon, tumanggi siyang sumuko, itulak ang babae palayo, at nabawi ang kanyang electric baton. Agad niyang itinutok ito sa babae, dahilan upang mapilitan itong gumanti sa galit at mahigpit na hawakan ang ulo ni Hamiko. Biglang may sumabog na bomba mula sa malayo, at sa kabutihang palad, pareho silang nakaiwas. Napagtanto ni Hamiko na ang bomba ay galing sa kakampi ng babae, nais nitong patayin silang dalawa. Sa kabila nito, lumapit ang lalaki sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya, tila ba siya pa ang nagligtas sa kanya matapos halos mapatay siya ng sarili nitong kampi. Alam ni Hamiko na hindi niya maaaring pagkatiwalaan ang lalaking ito, ngunit kung magsasalita siya ngayon, siguradong aaksyon ito agad. Samantala, nakalabas na mula sa tubig si Ryuta at nakita niya ang lalaking nagpapasabog ng firebombs. Hindi pa siya agad lumabas mula sa tubig at naghintay ng tamang pagkakataon. Hindi napansin ng lalaki ang kanyang presensya, ngunit nakita nito ang supply suitcase kaya dahan-daang lumapit upang kunin ito. Habang papalapit, natapakan nito ang isang bomba na itinanim ni Ryuta, at agad itong sumabog, dahilan upang mamatay ang lalaki sa isang iglap. Sa pagkakataong iyon, nakakuha ng panibagong chip ang lalaking may salamin, ngunit biglang tumayo si Ryuta at tinutukan siya ng bomba. Dahil dito, napilitan ng lalaki na ibaba ang lahat ng kanyang mga bomba at ang supply suitcase. Hindi maintindihan ni Ryuta kung bakit napakadali nitong sumuko. Inutusan niya itong lumayo mula sa supply suitcase, ngunit hindi pa rin siya kampante, baka may trap ito na hindi pa niya alam. Dahil dito, pinatignan niya ang mga kamay ng lalaki upang tiyakin na wala itong hawak na remote detonator. Nang makita niyang wala naman itong anuman sa mga kamay nito, lalo lamang siyang naghinala. Nang palapit na siya sa suitcase, biglang nag-activate ang isang detonator na nakatago sa bibig ng lalaking may salamin. Inakala nitong nahulog na sa patibong si Ryuta, kaya kaagad nitong binuksan ang radar upang kumpirmahin ang kanyang tagumpay. Ngunit sa kanyang gulat, naroon pa rin si Ryuta. Sa kabilang banda, sobrang natuwa ang game organizers sa laban nilang dalawa. Ayon sa kanila, 3 chips na ang hawak ni Ryuta, habang 4 naman ang nasa lalaking may salamin.
Hindi nila kailangang patayin ang isa't isa, dahil kung makukuha lamang nila ang sapat na chips mula sa isa't isa, makakakuha na sila ng tiket palabas ng isla. Ang hindi alam ng lalaking may salamin, hindi talaga lumapit si Ryuta sa supply suitcase. Gumamit siya ng illusion strategy, dahil dito, natuliro ang paningin ng lalaki, at hindi niya napansin na sa ibang direksyon dumaan si Ryuta. Alam ni Ryuta na tatalo ng kalaban sa usok upang kunin ang kanyang mga gamit, kaya hinagisa niya ito ng bomba. Ngunit nagulat siya nang biglang lumayo ito at tumakbo papunta sa bangkay ng lalaki upang kunin ang firebombs nito. Wala nang magawa si Ryuta kundi tumakbo pabalik sa tubig upang makaiwas sa paparating na firebombs. Mula roon, napanood na lamang niyang nakuha ng kanyang kalaban ang supply suitcase. Maya-maya, nagulat siya nang biglang banggitin ng kalaban ang kanyang pangalan, Ryuta. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Tanong niya sa sarili. Tinanong niya ito, ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaki at umalis. Nang muling umahan si Ryuta sa dalampasigan, nakaharap niya si Kira. Masaya ang bata habang sinasabi niyang nasiyahan siya sa laban nila. Bukod pa rito, nais nitong makipaglaban muli kay Ryuta balang araw. Muling kinuha ni Kira ang mga bomba mula kay Ryuta, dahil hindi pa rin niya magamit ang mga ito hanggat hindi patay si Kira. Dahil sa pagod at pagkabigo, bagsak na lang si Ryuta sa buhanginan, habang dumating sina Hamiko at Daddy upang hanapin siya. Sinabi niyang naaga ang supply suitcase, at bagamat sinabi ni Daddy na ayos lang iyon, sa loob-loob niya, isinumpa niya si Ryuta bilang isang walang silbing kasama. Sa kabila nito, niyakap siya ni Hamiko upang ipakita ang kanyang pag-aalala. Habang bumabalik sila, hindi pa rin maintindihan ni Ryuta kung paano nalaman ng kanyang kalaban ang kanyang pangalan. Ngunit habang iniisip niya ito, napansin niyang may pagkakahawig ito sa isang kaklase niya noon, si Oda. Si Oda ay isang taong magaling sa lahat ng bagay, sa sports, sa academics, at sa pagiging popular sa mga babae. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, pinili niyang maging matalik na kaibigan si Ryuta. Isang araw, napansin ni Oda na may gusto si Ryuta sa isang kaklase nilang babae. Sinabi niya rito na maging matapang at ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Ngunit dahil sa sobrang kababaan ng tingin ni Ryuta sa sarili, hindi niya nagawang umamin. Hanggang isang araw, nakita niya ang babaeng gusto niya na umiiyak, at tila may kinalaman dito si Oda. Nang tanungin niya ito, nalaman niyang nagkaroon na pala ng relasyon si Oda at ang babaeng gusto niya, at natulog na sila magkasama. Dahil sa matinding galit, hindi napigilan ni Ryuta ang sarili at binugbog si Oda. Pareho silang nasuspinde sa eskwelahan, ngunit sa halip na bumalik, tuluyan nang huminto sa pag-aaral si Oda. Ang huling narinig ni Ryuta tungkol sa kanya ay nagpapatakbo na siya ngayon ng isang malaking club. Habang iniisip ang lahat ng ito, unti-unti niyang napagtanto na ang lalaking nakalaban niya kanina ay maaaring si Oda nga. Sa kanilang pagbabalik sa kubo, kinailangang paghatian ng grupo ang kakaunting supply na nakuha ni Daddy. Galit na galit siya at pinagsisihan ang pagsali sa grupo. Alam niyang kailangan niyang umalis sa grupo sa lalong madaling panahon o kaya'y makakuha ng sapat na chips para makatakas. Samantala, sinubukan ni Ryuta na pakainin si Uncle Terra, ngunit patuloy pa rin itong nanghihina. Sinuri siya ni Daddy at napagtantong may natitirang lason mula sa kagat ng butiki, dahilan kung bakit hindi gumagaling ang kanyang sugat. Biglang naalala ni Ryuta ang lumang kubo ng matandang babae, kaya nagpa siya siyang bumalik doon upang kumuha ng gamot. Dahil mas alam ni Daddy kung anong gamot ang kailangan, isinama niya ito. Hindi pinagkakatiwalaan ni Hamiko si Daddy, kaya nagpa siya siyang sumama rin sa kanila. Pagdating nila sa kubo, alam nilang hindi nila maaaring ipaalam kay Daddy ang tungkol sa matandang babae, kaya nagsinungaling sila tungkol sa kung paano nila natagpuan ang lugar. Hinati nila ang kanilang paghahanap, naghiwalay sila upang hanapin ang mga gamot. Nang dumating si Daddy sa medicine cabinet, kinuha niya ang ilang bote ng random, dahil karamihan sa mga ito ay hindi na magagamit. Tinawag niya si Ryuta at tinanong kung tunay ba itong nagtitiwala sa kanya, dahil narinig niya ang hinala ni Hamiko. Sa kabila ng lahat, mas pinili pa rin ni Ryuta na pagkatiwalaan siya, kaya ibinigay ni Daddy sa kanya ang isang maletang tila may lamang gamot. Biglang bumalik si Hamiko at sinabing itapon agad ni Ryuta ang malita. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Daddy na nahuli na siya, kaya agad niyang pinasabog ang malita. Sa kanyang isip, tiyak na patay na si Ryuta, kaya masayang-masaya siyang nagtungo kay Hamiko upang tapusin ito. Ngunit sa isang iglap, biglang sinaksak siya mula sa likod ng matandang babae. Sa pagkagulat, kaagad niyang nakilala kung sino ang sumaksak sa kanya. 10 minuto bago sumabog ang malita,
nagtungo si Hamiko sa matandang babae upang humingi ng gamot para kay Uncle Terra at nalaman niyang tanging antibiotics at painkillers na lamang ang natitira. Itinuro ng matanda ang silid kung saan nakatago ang mga gamot, ngunit doon din nila natagpuan si Daddy, na tila may pagkakakilala sa kanya. Agad na nagbabala ang matanda kay Hamiko tungkol kay Daddy at sa maletang dala nito, kaya agad na bumaba si Hamiko upang balaan si Ryuta, ngunit huli na ang lahat, napasabog na ni Daddy ang bitag. Hinatak ng matanda si Hamiko papalayo, ngunit dahil sa katandaan, wala na siyang lakas upang ipagtanggol ang sarili. Sinundan sila ni Daddy at pinasabog ang isang bomba upang harangan ang kanilang daanan, dahilan upang maipit sila sa labas ng kubo habang siya ay nanunood sa gitna. Ngunit hindi niya inaasahan ang ginawa ng matanda, mabilis nitong kinuha ang isang bomba mula kay Hamiko at hinagis ito kay Daddy, na napatras sa takot, ngunit isa lang pala itong patibong. Dinala niya ang matanda sa lugar kung saan nakatanim ang kanyang mga bomba at pinasabog ito, dahilan upang maputol ang mga paa ng matanda at dahil may hawak siyang bomba, sumabog din ito at tuluyang napatay siya. Habang patuloy na tinutugis ni Daddy si Hamiko, inalok pa niya ito ng pagkakataong sumama sa kanya, ngunit hindi naniwala si Hamiko dahil matapos niyang tradorin ang matanda, alam niyang gagawin lang nito ang parehong bagay sa kanya. Walang pag-aalinlangan, hinagisan siya ni Daddy ng bomba at sa puntong iyon, natanggap na ni Hamiko ang kanyang kapalaran, handa na siyang mamatay ng malinis ang konsensya, ngunit laking gulat niya nang ang bomba ay tumama sa kanya ngunit hindi sumabog. Napagtanto niya na hindi ito bomba ni Daddy kundi kay Ryuta, ibig sabihin, buhay pa ito. Biglang lumabas si Ryuta mula sa likuran niya, galit at determinado, at nang tanungin kung paano siya nakaligtas, ipinaliwanag nitong nakita niya ang takbo ni Daddy kaya bago pa siya maabot ng pagsabog, itinapon niya ang malita at nagtago sa isang sulok, dahilan upang bahagyang masugatan lamang siya sa halip na mapatay. Ngayon, si Daddy ay wala ng ibang sandata kundi remote bombs, at dahil hindi ito madaling gamitin sa isang diretsahang labanan, si Ryuta pa rin ang may kalamangan. Ngunit hindi pa rin sumuko si Daddy, tumakbo ito papalayo, sinusubukang dalhin si Ryuta sa isang bitag at ginabayan siya sa isang lugar kung saan nakatanim ang isa sa kanyang mga bomba, iniisip niyang matatapos na ang laban sa sandaling lumampas si Ryuta rito, ngunit hindi niya alam na nalipat na pala ni Ryuta ang bomba sa mismong lugar kung saan siya nagtatago. Sa isang iglap, sumabog ito malapit kay Daddy, dahilan upang malubhang masugatan siya. Napagdesisyonan na ni Ryuta na tapusin ang laban ngunit isang bagay ang hindi niya inaasahan, bumalik ang matandang babae. Sa kabila ng matinding sugat, hindi pa siya tuluyang patay at nais niyang tapusin si Daddy gamit ang sarili niyang mga kamay. Lumapit siya rito at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito ng may galit at sakit sa puso. Alam niyang walang kapatawaran ang ginawa ni Daddy sa kanya, ngunit sa huli, sa halip na patayin ito, itinaas lamang niya ang kanyang kutsilyo at inilipat ang hiwa sa gilid imbes na sa gitna, hindi niya magawang tapusin ang buhay nito. Hindi maunawaan ni Ryuta ang kanyang ginawa, ngunit naintindihan ni Hamiko, marahil, may mga bagay na tanging isang babae lang ang makakaintindi. Dahil tapos na ang laban, nagmadali si Ryuta na ibalik ang gamot kay Uncle Terra at habang pabalik, napagdesisyonan niyang silipin ang ilang bangkay upang makuha ang mga chips. Plano niyang tingnan ang katawan ng matabang lalaki, ang ama ni Kira, at ang lalaking may basket na una niyang nakalaban. Sa kalkulasyon niya, dapat ay may 6 na chips ang mga ito, ngunit dahil ang lalaking may basket ay may 2 uri ng bomba, posible rin na higit pa rito ang kanyang nakuha noon. Ngunit sa pagdating nila sa lugar, nagulat sila, lahat ng bangkay ay nawala. Si Hamiko ay patuloy pa ring nakukonsensya sa pagkamatay ng matabang lalaki, ngunit sinubukan siyang palakasin ang loob ni Ryuta sa pagsasabing self-defense lamang iyon. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya alam kung sino ang kumuha ng mga chips at ang tanging nakakaalam sa 3 taong ito ay si Uncle Terra, kaya bumalik sila sa kubo upang alamin ang katotohanan. Pagdating sa kubo, umakyat si Ryuta sa hagdan at may narinig siyang kakaibang ingay. Napansin niyang isa ito sa trackang bombs, at tanging si Uncle Terra lang ang may ganitong klase ng bomba. Habang naghihintay sa kanilang pagdating, nagsimulang gumalaw ang mga dambuhalang butiki, nangangahulugang nagsisimula ng gamabi. Samantala, naghintay si Uncle Terra sa hagdan, handang pasabugin ang trackang bomb sa sandaling umakyat sina Ryuta at Hamiko. Sa huling segundo, napansin ni Ryuta ang lumilipad na bomba papunta sa kanila, kaya tumalon siya pababa at tumakbo palayo, ngunit patuloy siyang sinusundan ng bomba, dahilan upang gumamit siya ng isang iron bar upang basagin ito bago siya tamaan. Biglang bumalik ang bomba, at kahit tinamaan ito, nanatili pa rin ito sa saklaw ng pagsabog. Nasugatan ang binti ni Ryuta,
kaya kapwa silang sumigaw upang huminto si Uncle Terra, ngunit hindi siya tumigil. Alam ni Hamiko na ito ang pagsubok ng tiwala na sinabi sa kanya ng matandang babae. Habang sinusuri ni Ryuta ang paligid gamit ang radar, wala siyang natagpuang signal, kaya napagtanto niyang ginagawa ito ni Uncle Terra hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa matinding takot at pagkakawalay. Paulit-ulit siyang iniiwan mag-isa ni Ryuta, kaya unti-unting bumagsak ang kanyang tiwala. Samantala, napagtanto ni Hamiko ang pagkakapareho ng sitwasyon niya sa kanyang sariling buhay, ang kanyang ama ay masyadong abala sa trabaho at napabayan ang kanilang pamilya, kaya tuluyan siyang tinalikuran ng kanyang ina at nagpakasal muli. Dahil dito, lumaki siyang may galit sa mundo at sinubukan niyang guluhin ang kanilang tahanan, ngunit sa huli, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang lahat. Ngayon, nakikita niya ang sarili niya kay Uncle Terra, ang takot sa pagiging iniwan, ang sakit ng pagiging hindi pinapansin. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang tumayo at protektahan si Ryuta. Alam niyang ang tracking bomb ay sumasabog lamang kapag malapit sa target, kaya hinuli niya ito sa ere at inactivate bago ito pumutok. Nang makita ni Ryuta kung paano siya pinrotektahan ni Hamiko, tuluyan siyang nakumbinsi na siya talaga ang parehong Hamiko mula sa laro, ang taong minsang nagbigay sa kanya ng dahilan upang manatili sa virtual na mundo. Gayunpaman, napansin ni Uncle Terra ang kanyang pagkakamali at itinutok ang susunod na bomba kay Hamiko, ngunit mabilis na tumakbo si Ryuta upang hulihin ito. Dahil dito, napilitang tumakas si Uncle Terra, ngunit kapwa nilang nadetect ang kanyang lokasyon gamit ang radar at agad siyang hinabol. Habang tumatakbo, natakot si Uncle Terra na hinahabol siya upang patayin, kaya sa kanyang matinding panik, nadulas siya pababa ng bundok. Sa puntong iyon, hawak niya ang huling bomba niya at nais na pasabugin ito upang tapusin silang dalawa, ngunit bago niya ito magawa, narinig niya ang tinig ni Ryuta na humihingi ng tawad. Pakiusap ni Ryuta, bumalik na siya sa kanila at huwag nang takbuhan ang realidad. Sa huling segundo, napagtanto ni Uncle Terra na mali siya. Napakapit siya sa bomba at napatingin sa paparating na mga dambuhalang butiki, alam niyang ito na ang katapusan. Sa huling pagkakataon, humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya dahil hindi niya kinayang lumaban hanggang dulo. Sa wakas, itinutok niya ang bomba sa kanyang sarili at pinasabog ito, tinatapos ang kanyang buhay sa isang malakas na pagsabog. Nang marinig ang pagsabog, mabilis na tumakbo sina Ryuta at Hamiko pabalik, ngunit nang marating nila ang lugar, wala na si Uncle Terra. Sa sobrang lungkot, sinisi ni Ryuta ang kanyang sarili, kung sana mas maaga siyang nag-sorry, baka may pagkakataon pa silang mailigtas ito. Sa pagbabalik nila sa kubo, ipinaliwanag ni Ryuta kay Hamiko na si Uncle Terra ay tulad lang ng kahit sinong ordinaryong tao, isang lalaking matagal nang lumalaban ngunit hindi kinaya ang matinding pagsubok ng isla. Napagtanto niya na hindi lang siya ang lumaban sa matinding pressure ng laro, at sa huli, ang pagkukulang niya rin ang nag-ambag sa pagbagsak ni Uncle Terra. Ngunit nang tanungin siya ni Hamiko kung nais na ba niyang lumabas sa isla, nagulat siya sa sagot nito. Biglang inilabas ni Hamiko ang 3 chips mula sa lugar ni Uncle Terra. Pinagsama niya ito sa 3 hawak ni Ryuta at sa sarili niyang chips, dahilan upang magkaroon na sila ng sapat na bilang upang makaalis. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Hamiko ang labis na nagulat kay Ryuta, gusto niyang ibigay ang sarili niyang buhay kapalit ng kalayaan ni Ryuta. Ayon kay Hamiko, wala na siyang matatawag na tahanan. Ang tanging bahay na mayroon siya ay ang virtual na mundo, at sa loob nito, si Ryuta ang palaging nandyan para sa kanya, siya ang naging rason kung bakit siya lumaban, siya ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay. Ngunit hindi matanggap ni Ryuta ang sakripisyong iyon. Hindi siya kailanman magiging taong tatanggap ng ganoong klase ng pagpaparaya, lalo na ngayon na nakumpirma niyang si Hamiko talaga ang babaeng matagal na niyang gustong makilala sa totoong buhay. Sa halip, sinabi niyang dapat nilang kolektahin ang sapat na chips at makatakas ng magkasama. Bago pa tuluyang matapos ang usapan, hiningi muna niya kay Hamiko ang isang halik. Sa gabing iyon, dapat ay magiging isang gabi na hindi nila malilimutan, ngunit napansin ni Ryuta ang kaba pa rin sa mukha ni Hamiko. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw ang imahe ni Oda, tila inuudyukan siyang ituloy ang kanyang kagustuhan. Ngunit hindi siya katulad ni Oda, hindi siya magiging tulad ng taong minsang inisip niyang kaibigan. Itinaboy niya ang ideya sa kanyang isipan at sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Hamiko at sinabing maghintay siya, kapag nakalabas na sila, nais niyang lumabas sa isang tunay na date kasama niya. Nagyakapan silang dalawa, umaasang isang araw ay magtatapos ang bangungot na ito, samantala, sa kabilang banda, biglang naging abala ang mga game organizers, dumating ang maraming helicopters sa isla, at sa loob lamang ng isang araw,
Kailangan nilang kunin ang lahat ng gamit na natitira sa isla, ang mga natitirang kalahok ay kailangang ipagpatuloy ang laban hanggat hindi nila nakukuha ang sapat na chips upang makabalik sa tunay na mundo, at dito nagtatapos ang kwento.